Hi everyone! Welcome back again to my vlog. So for today's video, gagawa po tayo ng beef mechado. So marami po kasi akong recipe ng beef mechado. So yung iba naturo ko na siya online class. And then ito, hindi ko pa siya naturo. Ito naman yung beef mechado ko, ang style po niya is buo yung karne. Para siyang roast beef or pot roast beef na hinihiwa siya but with sauce. So yung gagamitin natin dito para mapabilis, gagamit po tayo ng pressure cooker. For about 45 minutes, meron na tayong instant mechado na napakasarap. So mag-start na tayo for the ingredients. So meron tayo dito 1 kilogram whole bilugan or round beef, or pwede kayong gumamit ng tenderloin, sirloin, potatoes cut into chunks, carrots, red bell pepper, chopped celery, water, black pepper, chopped onion, soy sauce, butter, unsalted tomato sauce, minced garlic, calamansi juice, brown sugar, vetchin, which is optional, 1 piece beef cubes. Okay, for the first step, imamarinate ko yung ating buong baka sa toyo and calamansi with the bell pepper. So at least 30 minutes pag nagmamadali. But if you have enough time, you can marinate the whole beef for overnight. So balik na rin lang po para ma-season siya ng maayos. Then, mag-wait tayo ng 30 minutes or overnight. So pwedeng advance yun na. Okay? And that's it. Let's set aside. Okay, so pinainit ko na yung ating pressure cooker para di na tayo gagamit ng maraming kawali. So isi-serve natin yung marinated beef natin nang wala hanggang mag-brown po siya, seared. Then flip hanggang mag-brown po siya yung labas ng ating beef. So kahit hindi na pa ako naglagay muna ng butter, may oil, may fats kasi yung baka natin, yun ang kagandahan. Nire-render niya yung fats. So same process hanggang mag-brown yung buong labas ng ating baka. So yung mga dumidikit-dikit sa ilalim, wag hayaan nyo lang po yan, may flavor yan, nandiyan yung lasa. I-deglaze pa lang natin siya later. Okay, so we're done. Ayan, ganda po ng pagkaka-brown. Next is, it's time to add our butter. So, wag din po kayong matakot na ma-brown ng inyong butter. Okay lang po yun. Masarap po siya. Our aromatics like onion, garlic, sabay-sabay na po yan. Para minsanan yung pagkakagisa. So, just sweat it. No need to turn them into brown. Even the bell pepper, lagay na rin natin. Yan o. Dahil sa moisture ng ating mga aromatics, almost madiglaze yung ating, yung mga dumikit-dikit. Malasa po yan, yung mga dumidikit-dikit sa kawali. Malasa siya, flavor. Yung nag-caramelize from the meat. Okay. So, as you can see, ang bilis lang niya gawin, di ba? Next, I'm going to add our water. So this is 1 liter. And then add our seasoning sugar, yung mga pampalasa natin, beef cubes, and then MSG, then tomato sauce. So it's up to you. Any brand can do. Hans, Del Monte,
We have a lot, original or what you call that, Filipino style. Don't throw away the marination sa karne. Isa din yan na pampalasa. Idagdag din po natin. And then let's add in our whole beef. Then takpan. Once na nag-whistle ang pressure cooker, dun po kayo mag-start timers. Okay? So depende sa baka. Since malambot yung binilhan ko na baka, so aabutin lang tayo ng 45 minutes. Machi-check nyo naman po yan. Ibalik lang, i-pressure nyo lang. And then if you don't have pressure cooker, you can boil it sa normal pot. Mga abutin po kayo ng 2 hours, 1.5 to 2 hours. You can do the traditional way. Okay everyone, nag-start na mag-whistle ang nozzle ng ating pressure cooker. So, hihinaan ko na yung heat. Medium heat lang. Kasi pag sobrang lakas, remember, nag-add kayo ng tomato sauce, baka masunog yung tomato sauce natin. Yun po yung iniiwasan natin. So, since this is pressure cooker, mabilis lang po yan maluto. Okay? See you later after 45 minutes. Okay, after 45 minutes, let's check. Huwag yung bubuksan ng pressure cooker ha. You need to release the pressure. Masasabugan po kayo pag binuksan nyo po na hindi nyo na-release yung pressure niya. Okay, look at it. Ito na yung ating mechado. So, aalisin ko na siya, yung ating baka. Papalamigin kasi mahirap naman po ito hiwain pag hindi po siya napalamig. Okay, slice ko siya ng maninipis. So, depende sa gusto yung kapal. Ako, gusto ko yung saktong nipis lang. Ito, like that. Yung parang pot roast beef. So, medyo mainit pa po talaga pero kailangan matapos ko na to kasi may another shooting for the YouTube ulit. Ayan. So, tignan nyo pag may fats po siya, hindi siya dry, yung nagmamarble yung fats. Kaya tignan nyo na lang yung bibilhin nyo pong baka. So, slice natin lahat ng ganito. Then, saka natin ibabalik sa ating sauce. And then, ilalagay na din yung patatas and carrots. And then, that's it. Luto na yung ating napakasarap na mechado. Okay, ibabalik ko yung ating na-slice na mechado para mas ma-absorb pa niya yung sauce. Kasi lulutuin na natin yung patatas and carrots. Actually, pwede siya isabay sa pressure cooker. But for me, ayoko yung masyadong overcook na patatas and carrots. Sagi na siya or mushy. I don't like that. Pero actually, you can do it at pwede na siyang isabay. Yung iba ganun ginagawa. Pero nawawala na po kasi yung texture ng ating patatas and carrots pag sinasabay talaga siya. Okay, mga around 5 minutes lang naman para maluto yung ating carrots and potato. At least ma-reduce pa yung sauce. Depende sa thickness na gusto nyo. Pero actually, thick na po siya. Oh, ayan. Yan. Then, after 5 minutes, I'm sure luto na to. Okay, after 5 minutes, hindi ko na tinakpan sa pressure cooker. Yung normal lang po na kulo. So, ito na siya. Look at it. So, hindi durog-durog yung patatas. Kahit papaano, buo-buo. And then, napakuluan ulit yung ating mechado. Then, magpi-plating na tayo. And then, pwede na siyang ihain. Okay, everyone. Naglagay na ako sa ating plato. So, lalagyan natin ng patatas for garnishing. Pang-garnish. Para mas lalo enticing yung ating tawag dito, beef mechado. Yan. And some carrots. Yung carrots ko kaya nagiging flour. Bumili po kayo mag-invest kayo ng flour cutter. Yung mga pang fondant. Parang ganda po kasi. Natutuwa ako pag ganito yung cut ng carrots. Meron siyang mga style. And then, para hindi siya maging looks dry, lagyan natin ng sauce. Tingnan nyo, ang liit ng butter na nilagay natin. Medyo lumab na pan natin yung oil ng beef. Na-render natin siya. Okay, something like that. Then, bago i-serve, punasan yung
mga patak-patak sa gilid para malinis tingnan pag nag-plating po kayo. And then, let's add some greens para mas enticing lalo tingnan. This is goto kola leaves. So, optional po ha. Mahilig po kasi ako mag-plate. Kaya optional lang po to ha kapag kwan. Kasi especially pag may order po kami, mga food to go, piniplate ko po talaga siya, ginagarnish. And that's it. Ito na ang ating napakasarap at restaurant style na beef mechado. Hope you like it and see you soon for my another vlog.